pasasalamat ay tang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang at doble paggalang po sa ating ginagalang na beloved Pastor Willie E. Almeda at hindi po natin malilimutan turo at aral ng ating ginagalang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa mga beloved children din po, ganun din po sa mga beloved preacher po at ganun din po sa mga beloved kapatiran. Papasalamat lang po ako sa hindi po karapat-dapat. Binalik po ako ng mahal na Panginoon bilang isang mga awit po. The time po nun, marami po akong napapanaginipan po na hindi po maganda. Tapos, hindi ko po yan binibigyan ng pansin kasi nga po, iniisip ko po, baka yung lalim lang po ng tulog ko. Time po no, kinabukasan po, nag-message po yung pinsan ko po na nasa ibang bansa po. Text niya po sa akin, sabi niya, G, nanaginip ako, iyak daw ako ng iyak. Sabi ko po, anong connect ko? Tapos sabi niya po, yung cause daw po ng pag-iyak niya, namatay daw po ako. Yung cause daw po nun, yung lalamunan ko daw po, lalamunan ko po yung cause po ng pagkamatay ko. Nandun po yung takot ko kasi, yung ganun po yung binalita niya po sa akin. Sabi niya po sa akin, magpaalam na raw po ako mag-choir po ulit. Baka po yung calling na raw po sa akin yun. Kasi po, yung lahat daw po ng mga choir daw po na mga bumaba daw po, pinababalik na po. Kasi po malapit na nga po dumating ang mahal na Panginoon. The time po din po niyan, bago po yun, yung panaginip ko po na yun, meron pong bawat kwarto po na parang pinaparusahan po. Tapos may dinignan po ko isang kwarto na parang isang lalaki po na binubugbog po siya ng nakakatakot po yung mukha niya. Isang maputi pong lalaki. Tapos po, yung hawak po niya na pinapampalo po niya, may mga tusok-tusok po yun. Tapos sumisigaw po yung lalaki. Tapos po, binalot po siya dun sa purong bakal po. Tapos inilusot po siya dun sa may parang drum po. Tapos maya-maya po, sumigaw po siya. Kasi po, yung inanuhan po niya, parang apoy po yata yun. Tapos sigaw po siya ng sigaw. Sabi ko, nakakatakot yung ginawa po dun sa lalaki. At yung pag-alis ko na po noon, yun nga po, yung pagka-panaginip ko, yun po yung, sa lahat po na panaginip ko, yun po yung nakakatakot po na huli ko na panaginipan, bago po yung chat po nung pinsan ko na yun. Ito rin po, patuloy ko rin po na sa panaginip ko po, natutulog po ako, tapos nagising po ako sisigawan. Hindi po nila alam yung kung saan po sila pupunta, ganyan po. Tapos po, sa panaginip ko po kasi sa lugar po namin, pag may sulog po, nagsisigawan po, hindi po nila alam yung kung saan po pupunta. Yung time po na yun, sabi ko, wala namang sunog, ganyan po. Tapos po, maya-maya po, may narinig po akong bumulong po sa likod ko na boses babae po. Ang sabi niya lang po sa akin, maghanda kayo, malapit na. 2 beses niya po yun binulong sa akin. Tapos pag lingon ko po sa may likod ko, wala namang pong tao. Kaya sabi ko po, anong ibig sabihin nun? Tapos pinaisip po sa akin naman, kasi po yung time po na yun, nung bumaba ako sa choir po, mainit po ako sa paglingkod nung time po na yun. Nung bumaba po ako, ilang taon din po bago po ako nakabalik, sabi ko po, mahal na Panginoon, bigyan niyo po ako ng isa pa po pagkakataon kasi po yung time po na hindi na po ako nagsasamba. Bali, 2 linggo na lang po.
Then, yun nga po, sabi po nung pinsan ko po na nasa ibang bansa po, ipag-pray natin na mag-smooth lang yung pagpapaalam mo sa choir. Tsaka, baka ito na yung way para bumalik ka sa pagka-choir. Tapos sabi ko, sige magpapaalam ako agad. Kasi sabi ko, marami na rin ako na panaginipan na hindi maganda. Siguro nga, dahil hindi ko nga po pinapansin, doon ko lang po binigyan ng pansin yung text po ng pinsan ko. Kasi nga po, natakot din po ako. Kasi yung time po na nag-chat po siya sa akin, yung time po na masakit po yung lalamunan ko po noon. Tapos may mga time din po kasi na inaano po ako na magpatotoo po, tinatanggihan ko po yan kasi po nahihiya po ako. Pero hindi po yung kalooban ng mahal Pinoon. Sinasabi ko po, ayoko magpatotoo kasi nahihiya po ako. Pero yung isip ko po, inaano po na magpatotoo ka. Parang talo po yung isip ko, tsaka po yung puso ko na magpatotoo po. Sabi ko, mahal Pinoon, ikaw na pong bahala kung magpapatotoo ko, kung kalooban mo po. Kasi andun nga po yung kaba ko. Papasalamat ko rin po. Pasalamat ko rin po ang pag-ingat po ng mahal Pinoon po sa mga anak ko po. Natay po na yun, mahal yung anak ko po, nag-50th anniversary po noon sa Luneta po. Sabi niya po, kinakabanda po siya kasi exam po nila. Sabi ko, wala akong may tutulong sa'yo. Mag-pray ka lang. Tapos yung time po na yun, nag-exam na po sila ng kinabukasan po. Sabi niya po, mahal Pinoon, tulungan po ako sa exam ko kasi po hindi ko po alam to. Puyat po ako, hindi po ako nakapag-review, sabi niya. Yung pagkapanalangin niya po, yung kami niya po, sulat na lang po ng sulat. Nung lumabas na po yung resulta po, 1 to 30 po, isa lang po yung mali niya. Sabi niya, totoo talaga yung pagpipray namin, sabi niya po sa akin. Sabi ko naman sa'yo sabi ko, wala kami tutulong sa'yo kung di manalangin ka lang. Tapos sabi niya, yun naman po yung lagi mo sinasabi sa akin, kaya po yun yung ginagawa ko. Nagpapasalamat din po ako sa mahal Pinoon. Hindi man po karapat-dapat. Binalik niya po isang choir bilang isang mga awit po, magamat andyan po na mga pagkakulang po, andyan po na pagbibigyan po yung kahinaan. Marami po salamat sa kalakasan po na binibigyan sa amin, sa buong pamilya ko po. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian po sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Pinisus po lamang. Yes, Lord.